Bagamat naging maayos ang proseso ng bilangan ng boto sa Philippine Embassy sa London, kapansin-pansin ang mababang bilang ng mga botanteng lumahok sa halalan, kung saan mahigit 13% lamang ng rehistradong Pilipino sa UK ang nakaboto ngayong eleksyon. Si Rose Ann Samion magbabalita. Matatandaan na sa araw ng halalan, hindi agad nakapagsimula ang bilangan ng boto sa Philippine Embassy sa London dahil sa pagkaantala ng pagdating ng ilang bahagi ng Consolidation and Canvassing System or CCS mula sa Pilipinas. Dumating ang package noong Mayo 13, bandang alas 12 ng tanghali at agad itong binuksan sa harap ng media at mga poll watchers pagkatapos mag-resume ng tungkulin ang SBOC bandang alauna ng hapon. Matapos may saayos ang CCS, agad na nag-print ang SBOC ng initialization report na nagpakitang lahat ng kandidato, senatorial at party list ay may 0 votes. Ito ay napatunayan rin sa harap ng mga poll watchers na pumirma rin bilang pagpayag na naging transparent at maayos ang simula ng canvassing. Pagsapit ng alas 6 ng gabi, matapos may sumite ng Special Board of Election Inspectors ang lahat ng election returns mula sa 6 na presinto, sinimula ng SBOC ang pag-generate at pag-imprinta ng mga ulat. Matapos ang ilang oras ng proseso, inilabas ng SBOC ang opisyal na bilang ng boto para sa bawat kandidato. Nangunguna sa talaan ang mga senatoriable mula sa PDP laban. Bagamat naging maayos ang kabuang proseso, nakababahala ang mababang turnout ng mga botante. Sa kabuang 30,688 na rehistradong botante sa ilalim ng jurisdiction ng embahada, tanging 4,151 lamang ang nakaboto, katumbas lamang ng humigit kumulang 13.53%. Isa itong indikasyon ng kakulangan sa sapat na dissemination ng impormasyon tungkol sa mga pagbabagong naganap sa sistema ng pagboto. Ayon naman kay Chit Sarmiento, isang poll watcher mula sa PDP laban, ang kanyang tanging panawagan sa mga nanalong kandidato na gampanan ng tapat at wasto ang kanilang tungkulin para sa bayan. Quite disappointed that some of the PDP laban didn't turn out. We are expecting you, senators, that you will deliver what you have promised. Actually, it is for our family in the Philippines. So please, whatever are your platforms, deliver it, please, because we are expecting you. It's for the love of the motherland that we are doing this. Actually, we're not being paid. It's from our own pocket, but due to our love for our motherland, we are volunteering. Thank you and congratulations to everybody. And to those who didn't win, congratulations also. Thank you. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, ito si Rose Ann Samion, ang inyong Global Citizen Correspondent, SMNI News.